Itong manalo sana sa nakalipas na Starstruck the Nationwide Invasion. Maaga siyang napansin at nakilala dahil sa kanyang kakaibang pangalan at chinitang ganda. Ngunit sino nga ba siya bago niya nakamit ang kasikatan? Mga kaibigan, sama-sama po nating tungayan ang kwento ng buhay ni Iwamoto. Watashi no kodomo wa kawaii ne. Papa, aalis po kayo? Oo anak balik Papa Japan. Huwag na po kayong umalis, Papa. Namimiss ko po kayo. Hindi po ako makatulog pag wala kayo. Di pwede. Madami trabaho, Papa. Sige na, anak. Tulog ka na. Ito, tabi mo para lagi tabi, Papa. Ha? Good night. Kailan po kayo babalik? Pag recognition mo, balik ako dito. Promise po? Oo, anak. Promise. Sige, tulog ka na, ha? Good night. Good night po. Sige. Papa, Ano, anak? I love you. I love you, anak ko. Inaabangan ni Iwa ang pagdating ng araw ng kanyang graduation dahil alam niyang muli niyang makikita ang kanyang ama. Subalit sa pagsapit ng mahalagang araw na iyon, Tayo na, magpapapicture naman tayo. Mama, mamaya na po pag dumating na si Papa para kumpleto tayo sa picture. Magpapicture na lang tayo ulit pag andyan na ang papa mo, ha? Halika tayo na muna. Ayoko po. Hihintayin ko po si Papa. Nag-promise siya sa akin eh. Anak? Anak? Mama, nandiyan na po si Papa? Anak, hindi na yata dadating ang papa mo. Halika na, umuwi na tayo. Sa bahay na lang natin siya hintayin. Sige po. Mama, bakit po hindi dumating si Papa? Nag-promise po siya sa akin eh. Kaya mo, anak. Pagdating natin sa bahay, tatawagan natin ang papa mo, ha? Hello, Dayan? Si Priscilla to. Tatanong ko lang sana kung meron ka dyan balita sa Japan tungkol sa asawa ko kay Hiro. Kasi tawag ako ng tawag sa telepono niya, ring lang ng ring yung phone eh. Tapos halos isang buwan na rin siyang hindi tumatawag sa amin. Nag-aalala ako baka meron na masama nangyari sa kanya. Priscilla, ayoko sana sa akin pumanggaling. Pero, Bakit? Meron ba nangyari kay Hiro? Aksidente ba siya? Mama, paano po si Papa? Priscilla, may iba na kinakasama dito ang asawa mo. Ano ba? Sige na yan, ha? Salamat, sinabi mo. Mama, ano pong nangyari kay Papa? Nasaan daw po siya? Kailan po siya babalik dito? Huwag mo nang hintayin ang papa mo. Hindi na siya babalik sa atin, iniwan mo. Mama! bumagsak ang mundo ng batang si Iwa nang malamang tuluyan na silang nilisan ng kanyang ama. Hanggang sa kanyang paglaki, pinag-aralan niyang mabuhay nang wala ang kanyang ama. Naku, Priscilla, bakit ngayon ka lang? Ang dami ng guest na habang wala kami translator. Anong oras na? Nagkakagulo na doon. Manager, pasensya na. Ang hirap kasi kumuha ng taxi. O sige, mag-aayos na ako. Mag-ayos ka na, bilisan mo, ha? Sandali lang, ha?
din ng Papa? Baka nandiyan siya. Wala dyan ang Papa. Nasa Japan siya. Ate, punta tayong Japan para makita natin siya. O sige, pag lumaki ka pang konti, pupuntahan natin ang Papa. Kaya huwag ka nang makulit, ha? Sige. Oh, anak. Magtatrabaho ng mama, ha? Ay, ikaw na bahala sa kapatid mo, ha? Basta kung nagutom kayo, mag-order lang kayo sa waiter. Dating gawi, ha? Alam mo na yon. Susunod sa ate, ha? Lagi naman po eh. Gagaganda talaga ng mga anak ko. Manang-mana sa mama. O sige, ha? Magtatrabaho na mama. Ate, nagugutom na ako. Nagugutom ka na naman? Sige, kain tayo. Ano bang gusto mo? Sa loob ng maraming taon, nasanay na ang mag-iinang umiikot ang kanilang mundo sa kanilang tatlo lamang. Hanggang sa dumating ang isang lalaking muling magpapatibok sa puso ng ina ni Iwa. Ang gusto ko lang naman yung mabago yung itsura niya. Depende kasi sa gusto mo eh. Ako, kinakabahan naman ako niya. Baka mamamahal yung gastos ko. Sige, ganito na lang. Anong bahala? Ayusin ko lahat para sa'yo. Ano ka ba? Mamaya, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Totoo yan. Promise. Ikaw talaga? Totoo talaga. Pangako? Pangako ko sa'yo. Ay, mga bata, si Tito Jerry nyo, siya yung gagawa ng garahe natin sa labas. Ang mga anak mo. Okay. Hindi magtatagal, magiging nobyo na rin ng ina ni Iwa ang lalaking iyon. Anak, gising ka na pala. Halika, mag-breakfast ka na. Aileen, ato't pinaganda ka namin ng almusal. Bakit ang aga niyan dito? Anak, kasi dito natulog ang Tito Jerry mo. Ayaw namin siya dito. Paalisin mo na yan. Ano pa? Hindi na natin siya kailangan, Mama. Maayos na ang buhay natin tatlo. Magugulo lang kung papasok pa yung lalaki na yan sa buhay natin. Aileen, sandali. Jerry, pasensya na. Mama, bakit ba? Bakit ba kailangan na naman nating magpasok ng lalaki sa buhay natin? Hindi ba kayo nadadala? Hindi na namin kailangan ng tatay. Anak, ano ka ba? Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan eh. Dahil yan sa papa mo, no? Hinahanap-hanap mo pa rin siya, no? Hindi! Wala na akong pakialam sa kanya. Kaya tigilan niyo na yung lalaking yan. Anak, kailangan din ng mama na magmamahal sa kanya. At mamahalin siya. Alam ko naman naiintindihan mo sinasabi ko eh. At saka isa pa, kailangan ko ang tulong ng Tito Jerry mo. Kailangan ko na magbabantay sa inyo habang wala ako. Saan po kayo pupunta? Babalik ang mama sa Japan eh. Nagtatrabaho ako dito. Mama, hindi pwede. Anak, lumalaki na ang gastusin natin eh. Yung magkapatid. Kaya, kahit masakit sa loob ko, kailangan kong gawin. Mama. Dinamdam ni Iwa ang pagkakaroon ng bagong kasintahan ng kanyang ina at ang desisyon nitong mangibang bansa. Walang nagawa si Iwa kung hindi tanggapin na lamang ang kapalarang ito. Hindi nagtagal, tuluyan na rin umalis ang ina ni Iwa patungong Japan upang doon magtrabaho. Naiwan si Iwa at si Mickey sa pangangalaga ni Jerry na naging bago nilang amain. Mabuti naman